Magandang buhay! Dito uli ang inyong lola, si Lola Madam, no po? At pag-usapan natin itong mga katakot-takot na mga kaso, no po? Kaso sa maraming tao at nangunguna na nga dyan. Sino po? Si Sara Duterte, di po ba? Ayan. At maraming kaso sa kanya. Ano po? Pero bago natin yan i-discuss, hindi lang kay Sara, kundi yung mga iba pa. Kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Ano po? At sa yung YouTube, kung hindi pa naman kayo follower ko sa TikTok, mag-follow na po kayo. Ano po? Okay. So, yun nga, kita natin, sa news, ang kapal-kapal ng mga papeles mga ikinaso kay kay Sara Duterte. Andiyan yung plunder. Dapat 'di ba yung plunder dapat yan may bitay na. Sana meron ng ganung may ganun ng tawag doon, yung capital punishment. Yan para sa plunder, sa graft, malversation of funds, bribery, no? Tapos hindi lamang siya, maging yung kanyang mga opisyales sa Office of the Vice President at maging dun sa may kaso din doon sa DepEd, di ba? Abuse of confidential fund, kasama na dyan yung mga yung mga staff niya, di ba? Remember si Sulaika ba yun? Si Sulaika Lopez, doon siya na-trigger, si Sara, yung patay ko kayo. mga, hindi ko masabi yung kanyang mura, sorry na lang po. Ayun. So, yun na, bagamat nakaligtas siya nitong nakaraan, doon kasi nga, kasapakat niya yung mga senador, no? Mga senador na ang kakapal ng muka, di po ba? Ayan, tinuloy na rin nila, yung isang grupo. Hindi ko na malaman kung sino ba naglagay nagdemanda sa kanya. So, ayun po. Ano kayo sa tingin nyo? Ano kaya mangyayari kay Sara? Yan. Kayo po ba ay ano masasabi nyo? Tapos, so yan, si Sara yan, no? Nako. Tapos, diba si Diskaya, si Sara, nagpakulong. Parehong Sara kasi. Dalawang Sara, no? Ay, nagpakulong na yung isa. Sumuko na, no? Kasi, mas mukha yata mas siya dun mas ligtas siya sa loob siguro, no? Kaysa naman sa kung sino-sino nag-aano sa kanya ng hunting, no? Tapos po hindi lang sila, hindi lang Sara, hindi lang ang pangalan nito, si Sara Diskaya. Pareho silang SD, no? Sara Diskaya, Sara Duterte. Pero si Atong ang tunay palang pangalan ni Atong Ang, kilala niyo na, diba? Si Charlie Chu, mahirap naman pangalan ni Atong, kaya pala Atong na lang. Charlie Chu Hai Si Ang, yun. Ayan, kilala niyo na ba siya? No, siya si Atong Ang. At, ayan, nahuli na rin. Di ba? Kasi sabi niya, yung kaso niya, masyado marami yata, multiple charges. Kasi, nagkawala yung mga, yung mga sabongero, no? Yung mga sabongero, siya yung sinasabing siya yung nagpa-kidnap at siguro, kasi pwedeng yun homicide at saka illegal detention. Baka hindi natin alam kung buhay pa ba yun hindi na nga nakikita di po ba? So, ayan, di ba dami niyang pera, siguro bilyon-bilyon yun dahil sa sabong. Siguro maiba pa siyang mga negosyo, di ba? Ayan. Ngayon, meron pa tayong mga
mga iniintay na makulong, di ba? Meron nang nakulong si Alice Gool, si Kibuloy, si Duterte, di po ba? Ayan. At yung iba ay iniintay pa. Ayan. Kaya, mga kababayan, talagang ang kasalanan ay pinagbabayaran. Kasi po, ito yung sinasabi sa Bible, sabi niya ganun sa Numbers 32:23. Sabi niya, "You have sinned against the Lord, and be sure your sins will find you out." Yan. Pagka may kasalanan kasi talaga tayo, dapat managot tayo no? Siguro for a while, enjoy mo lang yung bunga ng kasalanan mo. Pero talagang hindi ka pwedeng makawala sa kasalanan mo. Ano po? Tandaan po natin yan. Sabi niya sabi doon sa Tagalog yan sa ano yan sa Numbers 32:23 o bilang, mga bilang. Sabi niya, ngunit, sabi niya gano'n, kung hindi ninyo gagawin ang iyong sinabi, tandaan ninyo, magkakasala kayo laban kay Yahweh. Sabi niya gano'n. At ito ang tandaan nyo, pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Mga kababayan, ganyan talaga Ang Panginoon ay God of Justice. Ano po? Siya po ay Diyos ng katarungan. Ano po? Yung kasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan. Kailangan may mamatay. Ano po? Kaya po dito sa atin, dapat meron din tayong ano tawag doon? Ano yung tawag doon? Death penalty. Meron tama na. Kasi kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa Romans 6:23. Yan po. Kaya, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pamahalaan na talagang umuusig sa mga may kasalanan. Kaya lang, medyo, siyempre, hindi naman masyadong natutupad yung talagang yung may kasalanan dapat magbayad, no? Yung iba naman may kasalanan, di nagbabayad. Yung iba walang kasalanan, nagbabayad. Parang may injustice talaga. Pero alam nyo, kahit na minsan walang justice dito. Lalo na kung mayaman ka, no? Na napapasa ka ng pera, no? Ng mga, ng mga humahatol o mga hukom, di ba? Ganon. Pero, kahit kahit nakaligtas ka dito sa batas ng ating pamahalaan, tandaan nyo, no? Tandaan natin na magbabayad pa rin tayo dahil huhukuman tayo ng Lord. Kasi ano ba yung sinabi ng Panginoon sa Hebrews 9:22? Sabi niya ganon, "It is appointed for man to die once, and after that comes judgment." So, tandaan po natin yan, sa kasalanan natin magbabayad po tayo. At pagka namatay tayo, doon tayo sa impyerno. Di po ba? Pero, purihin ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Alam ginawa niya. Siya'y nagbayad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay doon sa cross. Ano po? Kaya mga kababayan, tandaan po natin, kasalanan natin, pagbabayaran natin. O kaya ang Panginoon talagang siya yung magbayad ng ating mga utang. Ganyan, ginawa na nga niya yun Namatay na siya doon sa Kalbaryo para bayaran yung kasalanan natin. Kasalanan ko, marami rin akong kasalanan. Ano po? Pero, salamat sa Lord. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, ikaw ay kanyang tutubusin sa iyong mga kasalanan. Kaya kahit si Sara, kahit si Duterte, si sino man, humingi kayo ng tawad, no po. Siyempre, pagdasahan niyo pa rin niya, kailangan pa rin kayo makulong. Pero ang mahalaga, pinatawad tayo ng Panginoon. That is only through Jesus Christ who died on the cross para sa atin. Amen po ba? So, ito po ang inyong lola, si Lola Madam. Sasabi sa inyo na, kapag di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Nagsasabi sa inyo na, kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo saya ng buhay. God bless everyone.
Bye!